Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Bangkay ng TNVS driver na hinold up at pinatay noong Mayo natagpuan sa Nueva Ecija. Bag na naglalaman ng mahigit sa 3.4 million pesos na halaga ng umano'y shabu na pulot ng isang lalaki sa gitna ng daan. Kambing na kakaiba ang muka, agaw pansin sa Bacara, Ilocos Norte. At malaing kantadya na pasyalan sa Norte, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Matapos ang 2 linggong sunod na rollback, asahan naman ang oil price hike sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading ng mga kumpanya ng langis, 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang inaasang taas presyo sa diesel. 60 naman hanggang 80 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Abot naman hanggang 80 centavos ang taas presyo sa kerosene. Ang pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo ay dahil sa oil demand na naging epekto ng pagpataw ng US ng taripa at epekto na rin ito sa global market. Maaari pa namang magbago yan sa susunod na linggo. Pasintabi po mga kapuso, problema ng mga negosyante ang paglipana ng mga daga mula sa mga kanal sa Dagupan City dahil sa baha bunsod ng high tide. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, mahalaga ang gamot na prophylaxis na ibinibigay ng lokal na pamahalaan. Ganon din ang mga opisyal ng barangay sa mga residente. Nagsisilbi kasi itong proteksyon laban sa leptospirosis. Patuloy pa rin nararanasan ang pagbaha bunsod ng high tide sa ilang lugar sa Dagupan City. Kasabay nito, problema rin ng ilang negosyante at residente ang paglipanan ng mga daga na lumalabas mula sa mga drainage canal, gaya sa Magsaysay Fish Market sa Barangay 1. At para maprotektahan ng mga residente sa banta ng leptospirosis, ay namamahagi ng mga opisyal ng barangay ng prophylaxis. Kasi alam mo na, pag minsan baha, para protection kasi yung tubig, di ba, mga ihi ng daga. Malaking bagay para sa mga residente ang gamot na nagmumula sa barangay. Gaya ni Mang Cesar, lubog sa baha ang loob ng kanyang bahay tuwing high tide. Wala raw siyang magawa kundi araw-araw na lumusong sa baha. Pasalamat na lang daw siya at wala siyang sugat sa paa. Malaking bagay, siyempre tulong yun upang hindi na namin bilhin yung gamot na yun. Bukod sa Barangay 1, malawakan na rin ang pamamahagi ng prophylaxis sa mga residenteng nakatira sa mga low-lying barangay sa syudad. Kasama rin sa bibigyan ng gamot ang mga negosyanteng lumulusong sa baha. Chris, tuloy-tuloy ang paglilinis sa mga drainage canal sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Dagupan. Tuloy-tuloy din ang monitoring na ginagawa ng mga opisyal ng barangay sa mga residente para ma-check o ma-monitor kung mayroong mga suspected leptospirosis cases. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga kapuso, nabawasan na ang 3 low pressure area na minomonitor ng Pag-asa. Ang isang LPA ay yung dati pa ring bagyong Bising na may international name na Danas. Huling namata ng nasabing LPA sa layong 775 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Posibleng magtuloy-tuloy na ang paghina nito sa mga susunod na araw. Sa kabilang panig naman ng PAR, ang LPA na halos 2,000 kilometro ang layo east-northeast ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, mataas ang tsansa nitong maging bagyo pero mababa ang tsansang direktang makaapekto sa bansa. Patuloy naman ang pag-iral ng habagat na magdadala pa rin ng ulan sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat ng malalakas na ulan sa northern at central Luzon, kabilang ang Ilocos Region at Cagayan Valley. Bahagyang mababawasan ang pag-ulan paglalim ng gabi. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Sa madamong bahagi ng tabing kalsada sa barangay Batitang, Saragosa, Nueva Ecija,
natagpuan ang labi ng pinaslang na TNVS driver. Hindi matapos mangako ang mga sospek na ituturo nila sa NBI kung saan naroroon ang labi ng umano'y hinoldap at pinatay na TNVS driver. Pasado 1:30 ng madaling araw kanina, nang pirmahan ng 2 sa 3 sospek ang kanilang sinumpaang salaysay habang nakaasiste ang kanilang counsel o kanilang abogado na nagsasaad ng kanilang pagsuko at kahandaang ituro ang kinaroroonan ng nawawalang TNVS driver. Matatanda ang May 18 nang sumakay ang 3 sospek sa sasakyan ng TNVS driver na si Cabrera matapos may magpabook para sa kanyang serbisyo. Pero tanging sasakyan na lamang ang na-recover ng mga otoridad. Base sa pahayag ng mga sospek sa NBI, hold up lang dapat ang kanilang pakay. Pero nauwi raw sa malagim na krimen habang patungo sila sa direksyon ng Cavite galing Paranaque City. Samantala, bag na naglalaman ng mahigit sa 3.4 million pesos na halaga ng umano'y shabu, napulot ng isang lalaki sa gitna ng daan sa Alaminos City. Nakaalerto, CJ Turida. Alas 4 ng madaling araw noong Martes, pauwi na ang 41 anyos na lalaki sa kanilang bahay sa Barangay Magsaysay, Alaminos City, sakay ng kanyang motorsiklo nang makita ang kahina-hinalang eco bag sa gitna ng kalsada sa Barangay Poblasyon. Inuwi ng lalaki ang bag at nang kanyang buksan, nadiskubre na naglalaman pala ito ng hinihinalang shabu. Ipinagbigay alam ng lalaki ang insidente sa kanilang punong barangay bago sila tumawag ng pulisya para sa investigasyon. Napag-alaman na umabot sa mahigit 500 gramo ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 3.4 million pesos. Tinignan natin yung kanyang packaging. Ito po ay may similarity doon sa mga recovered sa territorial seawaters ng Bulinaw, Bani at Agno. Yung mga previous po yun na incident. Sa ngayon po ay nagsasagawa po kami ng discrete intelligence monitoring. Samantala, 2 magkahiwalay na bypass operation ang isinagawa ng Bugalyon Police na nagresulta sa pagkaaresto ng 3 individual. Unang nagsagawa ng operasyon sa Barangay Poblasyon gabi noong Martes. Arestado ang 35 anyos na lalaki na tubong Lingayen, Pangasinan. Nakuha sa sospek ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 28,000 pesos. Umaga naman noong Miyerkules nang masakote ng autoridad ang 2 lalaki sa Barangay Salasa. Nakuha ang mahigit 50,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu mula sa mga sospek na pareho ring taga-Lingayen. Mahaharap ang mga nahuli sa kaukulang kaso. Wala pa silang pahayag. Kasama si Ron Taniedo, CJ Turida, One North Central Luzon. Bayanihan sa paglilinis at pagtatanim ng puno isinagawa sa isang barangay sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report ni Jovel Fernandez. Pag-ulan na nararanasan ngayong buwan ng Hulyo, puspusan din ang isinagawang clearing at pruning operations sa iba't ibang barangay sa Calasiao, Pangasinan. Nakiisa ang mga opisyal at residente ng Barangay Kisban sa paglilinis sa mga kanal at pagpuputol sa mga sanga ng puno. Ito'y upang matanggal ang bara sa mga kanal at maging maayos ang daloy ng tubig dito. Para rin maisulong ang kalinisan at maiwasan ang pagtama ng sakit na dengue. Dapat maging alerto tayo sa paglilinis sa lalo sa mga kanal para hindi na bumara. Para maagapan na natin ang pagbaha, lalo sa maraming basura na dumarating sa nagkatapon sa paligid. Sa paghahanda sa mga sakuna tulad ng pagbaha ngayong National Disaster Resilience Month, nagkaroon din ng tree planting na pinangunahan ng mga opisyal ng Calasiao. Hile-hilerang itinanim ang cacao seedlings sa Barangay Kisban. So we are next to our nearby towns na kung saan nakikita po natin konting ulan lang po ay bumabaha na ho. So sa amin, more of cleanliness po kami dito and information dissemination campaign kung saan nire-ready po natin, tinuturuan po natin maging resilient ang ating mga kababayan when the disaster and calamity comes. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Arestado ang sumemplang na rider ng motorsiklo matapos mahulihan ng droga sa Paway, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, habang nagpapatrolya sa lugar, nakita nila ang rider na matuli ng patakbo. Umiwas umano ang rider at nag-overshoot sa shoulder ng kalsada at sumemplang. Agad namang tinulungan ng mga pulis ang rider at napansin nila na may itinapon siyang sunglass case. Kinuha ito ng pulis at nakitang may lamang mga pakete ng hinihinalang shabu. 2 pakete ng hinihinalang shabu na nasa 1 gramo at nagkakahalaga ng 8,000 pesos ang nakuha sa suspect. Nakuha rin sa kanya ang pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Wala pang pahayag ang suspect. Nailigtas ng PCG ang 2 mangingisda na nawala ng ilang araw matapos pumalaot sa Bataan. Sundan sa report ni Glam Caligdan Dizon. Nailigtas ng PCG ang 2 mangingisda matapos mai-report na nawawala sa karagatang sakop ng Orion, Bataan umaga noong Lunes. Nadatna ng mga rescuer ang 2 na nakakapit sa lumulubog na bangka na nasa 4.7 nautical miles ang layo sa hilagang silangan ng Orion. Ayon sa Orion MDRRMO, sinimulan nila ang operasyon noong July 6 matapos matanggap ang ulat kaugnay sa pagkawala ng 2 mangingisda na huling namata ang nangingisda sa karagatan ng Pilar, Bataan. 6 July ng umaga, dapat 7 a.m. or 8 a.m. dadaong na dapat sila. Pero hindi sila nakabalik. Hindi sila dumaong. So nag-alala na yung mga relative initially. Nag-report muna sila doon sa kanilang barangay hall. Agad na nagpadala ng search and rescue team ang PCG at nakipag-ugnayan sa pamilya ng mga nawawala. Sinubukan pa umano silang iligtas ng mga kapwa mangingisda. Nag-capsize kasi talaga. Actually, kaya sila nataubang bangka nila sa sobrang dami ng huli. Nakakahuli ang mga mangingisda the past 1 week. Marami na nahuhuli. So kahit masungit ang panahon, tumugod sila para mangisda. So sa dami ng huli nila, nagkasabay silang tumuntong sa isang side ng bangka. Tumagilid lang siya, kaya lang hindi na nila mabawi. Pagdating sa Port of Kapinpin sa Orion, Bataan, sinalubong sila ng kanilang mga pamilya. Dinala rin sila sa Rural Health Unit sa Barangay Wawa para masuri ang kanilang kondisyon. Glam Caligdan Dizon, 1 North Central Luzon. COMELEC naglabas ng bagong schedule ng voter registration na isasagawa mula August 1 to 10, 2025. Naritong report. Inanunsyo na ng Commission on Elections, COMELEC, na magpapatuloy simula August 1 hanggang August 10, 2025 ang voter registration para sa 2025 barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa BSKE. Paghahanda ito ng COMELEC sakaling matuloy ang BSKE sa darating Desyembre. Sa Region 1, mahigit sa 100,000 na individual ang inaasahang magpaparehistro. Wala pa kasi yung bill or batas na magpapaliban sana ng eleksyon sa December. Kaya kung sakali nga na hindi rin pirmahan ng ating mahal na Pangulo yung batas na magpapaliban ng barangay and SK election sa December, yung COMELEC sa mangyayari. Sa Mangaldan, Pangasinan, target ng COMELEC na magsagawa ng voter registration sa malalaking secondary schools. Bukod pa rito mga satellite voter registration sa mga barangay. Inaabangan na rin ng ilan ang nalalapit na voter registration, gaya ni Mang Chofilo, 3 sa kanyang pamangkin na magpaparehistro para sa BSKE. May mga kapitbahay din kami na gusto mag-transfer. Masabi ko naman na matuloy. Samantala, ilulunsad din ng COMELEC ang Register Everywhere program. Ating mga kababayan na nais magparehistro ay po pwede silang magparegister outside of their places of residence. Ang voter registration ay isasagawa mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy rin ang registration sa weekend at maging sa holiday. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon.
Magulang ng 2 taong gulang na batang babae na may sakit sa bituka nagsusumamo ng tulong para maipa-opera ang anak. Tunghayan sa report ni CJ Turida. October 2022 nang ipanganak si Jillian ng kanyang inang si Abigail sa Zone 4, Barangay Pantal, Dagupan City. Sa unang taon, normal naman daw ang pagdumi ng bata. Hanggang dumating ang June 2024, lumaki ang tiyan at hindi na siya makadumi. July 15, 2024, inoperahan si Jillian at hinugot ang kanyang bituka. 3 iba pang operasyon ang pinagdaanan ng bata. Pinakahuli nitong June 18 kung saan inilabas na ang kanyang bituka sa tagiliran para dito na dumumi ang bata. Bumagsak ang katawan ni Jillian. Pero sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, mapapansin sa mga mata ng bata na pilit siyang lumalaban. Ayon kay Abigail, regular naman na ang pagdumi ng kanyang anak. Pero kailangan pa raw paghandaan ng bata ang 2 pang operasyon. Pinapagaling lang daw ang sugat sa huli niyang operasyon bago sumalang ulit sa isa pang operasyon. Yung panglima po, ayusin po yung puwet niya. Yung naglilink po na sinasabi nila, may tatahiin daw po doon. Parang tatapalan po nila ng laman yung butas. Sa panghuling operasyon ng bata, ipapasok na raw ang kanyang nakalabas na bituka. So mas maganda na i-refer siya sa isang surgeon para maoperahan siya. Ang kondisyon ng bata may kinalaman sa bituka kaya siya nakihirapan dumumi. Kahit daw mahirap, kinakaya na Abigail ang lahat para lang sa kanyang anak. Laging nagdadasal at kung kani-kanino humihingi ng tulong. Hindi rin kasi sapat ang kita ng mister na sumasama sa laot upang mangisda. Gusto ko pong humingi ng tulong kahit magkano lang po, kahit simpleng tulong lang po para sa anak ko po. Simula nung ipanganak si Jillian, nakaantabay na sa sitwasyon ng bata ang mga barangay health worker at ginagawa rin ang lahat na tulungan ang bata upang mapagtagumpayan ang kanyang sakit. Kahit na konting tulong po, malaking bagay na po sa kanila, at lalo na po sa operasyon po na haharapin pa po nila. CJ Turida, One North Central Luzon. Anim na new clashers ng The Clash Season 7 ibinahagi ang kani-kanilang mga pangarap. Silipin sa report. Bukod sa 6 na Clashbackers, makikipagsagupaan din sa kantahan ang 6 na new Clashers. Sila ang bumubuo ng top 12 finalists na maglalaban-laban para sa korona ng The Clash Season 7. Bukod sa naging instrumento ang kompetisyon para malagpasan nila ang mga pagsubok sa buhay, dito rin posible nilang maisakatuparan ang kanilang mga pangarap. Gusto ko po magkaroon ng album, gusto ko po talaga maging recording artist, then mag-perform po sa mga concerts. Yun po, maging popstar. Magkaroon ng sariling mga compose, mga albums, and makaduwit po yung mga iba't ibang singer po dito sa, not just dito sa Philippines, but sa ibang bansa din po. To write songs na ma-appreciate ng mga tao, to write songs na magiging part ng life nila, to appreciate the life that they have and to be more positive like what I am doing now. My ultimate goal as a singer is to be known in the industry, and of course as a PWD, gusto ko rin po talagang inspire talaga ng mas marami pang PWD. I remember my grandfather when he was still with us, sabi niya, pag dumating yung araw na nasa Araneta ka, nagko-concert, i-save mo ko ng seat sa harap. I will achieve their dream na magka-concert or magka-show sa Araneta, then I will save them a seat. Makatulong po, number 1 sa family ko and sa church. Sobra po akong naaawa din kina mama. Kasi tuwing kakanta po ako mag-taping, rehearsal, nasa labas po siya kahit umuulan. Kaya gusto kong gawin yung best ko. Patuloy na abangan ang tagisan ng talino at boses ng new Clashers at Clashbackers sa round 2 ng The Clash Season 7. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ini-install ang karagdagang CCTV camera sa Mangaldan Central School para sa karagdagang seguridad ng mga mag-aaral. Ang detalye sa report. 4 na CCTV camera ang naka-install ngayon sa Mangaldan Central School. Karamihan naka-install sa gate ng paaralan. Target ngayon ng pamunuan ng eskwelahan na mag-install pa ng mga karagdagang CCTV camera para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Kahit daw kasi mayroong school guard na nakabantay sa paaralan, ay ibang-iba pa rin kung may mga CCTV camera sa loob at palibot ng eskwelahan. Malaking tulong po ng CCTV, ma'am, kasi dyan mo mamomonitor kung sino yung mga dumarating, kung may mga cases ng nakawan po or may nawawala, binabalikan po namin, natitrace naman po namin, kaya malaking bagay po ang CCTV. Suportado naman ng mga magulang ang programang ito ng pamunuan ng eskwelahan. Kahit papaano raw ay makampante sila sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Once na may nawala dito, ma'am, malulocate sa CCTV. Malaking halaga. Para kitang-kita yung mga mga pasok sa lumalabas. Para sa safety ng mga bata. Opo. Malaking tulong po yun para ma-monitor po yung mga bata. Bukod sa gate ng paaralan, planong ilagay ang iba pang CCTV camera sa likod ng paaralan, partikular sa bahagi ng kinder at intermediate classes. Samantala, mahigpit ding ipinagbabawal sa paaralan ang pagpapapasok ng mga outsider. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Inihatid na sa kanyang huling hantungan ang mga labi ni Patrolman Harwin Courtney Bagay sa Barangay Taga, Pinupok, Kalinga nitong Miyerkules. Inalayan siya ng Valley Fire mula sa 1st Kalinga Provincial Mobile Force Company. Si Bagay ay ang pulis na nabaril habang rumeresponde sa nangyaring pang-hold up sa Barangay Commonwealth sa Quezon City noong June 30, July 2, noong maiuwi ang labi nito sa Tabuk City, Kalinga. Kinilala ng PNP ang kabayanihan at sakripisyong ginawa ng namayapang pulis, lalo na ang pagbubuwis nito ng buhay alang-alang sa pagtupad sa tungkulin. Mga baradong kanal sa Barangay Irisan, Baguio City, problema ngayong tag-ulan. Sundan sa report. Nakararanas pa rin ng pag-uulang dala ng southwest monsoon o habagat sa Baguio City. Kasabay nito, problema ngayon ng mga opisyal sa Barangay Irisan ng mga baradong kanal, gaya sa Purok 16, kung saan makikitang malakas ang agos ng tubig mula sa kanal. Nangyari ito bandang tanghali nitong Lunes sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Bumigay ang harang sa drainage, kaya makikitang malakas na agos ng tubig sa kanal. Nung binuksan namin yung kanal, binuksan ng DPWH, talagang yun din na hindi maiwasan na talagang may mga basura, isang contributor na kaya nagkaganon yung kanal natin. Sa Itogon, Benguet naman, patuloy na nakamonitor ang LGU sa sitwasyon sa Camp 3, Sitio Akupan, Barangay Virac, kung saan naitalang landslide noong nakaraang linggo. Umabot na sa 13 bahay ang nasira dahil sa landslide. Pinangangambahan ng otoridad na madagdagan pa ito kung magtutuloy-tuloy ang epekto ng habagat. Wala na naman ng malakas, baka may mga putik na pababa. Simula pa nung nakaraang linggo ay tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng tulong ng DSWD at LGU sa mga pamilyang apektado ng landslide. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, kambing na kakaiba ang mukha, agaw pansin sa Bacara, Ilocos Norte. Silipin sa report. Laking gulat daw ni Aling Rosita ng mga anak ang alaga nilang kambing sa Bacara, Ilocos Norte. Paano ba naman kasi? Kakaiba ang itsura ng bagong silang na kambing na tila cyclops. Magkadikit ang dalawang mata, wala ring ilong at deformed pa ang bibig. Kinabahan ako, sir. Nagulat pa ako, sir. Bakit ganyan nang ang lumabas yung kambing kako, sir? Kaya, nung lumabas siya, naalala ko naman na, ay kawawa naman, sabi ko, sir. Minsan, hinihiwalay ang batang kambing sa iba pang alagang kambing upang painumin ng gatas. Para rin lumakas ito dahil nahihirapan pang tumayo. Ayon sa Provincial Veterinary Office, posibleng nagkaroon ng abnormalities sa pagbubuntis ng ina ng kambing. Maaari ring may problema sa genes ang mga magulang na kambing. Pwede, since nasabi ng owner na meron na rin sila mga observed na ganyan in the past, not necessarily yung ganung itsura,
kundi may blind na, meron na mga iba pang abnormalities. So this most likely are genetically acquired na. Payo ng otoridad sa may-ari, huwag nang gawing breeder ang mga magulang na kambing upang maiwasan ang ganitong kondisyon. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, sama-sama nating saksihan ang star-studded na gabi ng selebrasyon kabilang ang concert-level na performances mula sa inyong mga paboritong kapuso stars at special guests. Panoorin ang Beyond 75, the GMA 75th Anniversary Special. Ngayong July 12 na, alas 7:15 ng gabi sa GMA. Libsong Cave sa Lasam, Cagayan, pasyalan na Mala Encantadia o Kingdom of Hatoria. Ating dayuhin sa report. Mala Encantadia ang ilang pasyalan sa norte. Mga kapuso, edipante o let's go sa bayan ng Lasam, Cagayan. Dahil nadiskubre sa barangay Sicalaw ang Libsong Cave, tila mapapasabak sa Kingdom of Hatoria, ay este sa Libsong Cave pala. May lalim na 50 metro bago marating ang bukana ng kuweba. Kailangan ng matibay na lubid upang makababa sa matarik na bangin. Pero nakaka-relax ang huni ng mga paniki na pumapailan lang sa kagubatan. Sa bungad, may 2 lagusan. Sa kaliwang bahagi na lagusan ng kuweba, dito makikita ang mga dripping stalactites, ang crystal clear na malamig na tubig na dumadaloy sa tila pool sa kuweba. At ang kanang lagusan na may 200 meters ang lalim. Makikita rin dito ang iba't ibang mineral formations. Masisilayan din ang iba't ibang wildlife species, gaya ng kulip-pato, na isang uri ng paniki, huntsman spiders, eels, snakes, lizards, at ang salapingaw o swiftlets. Una umanong nakita ito ng mga katutubo sa lugar. Pero ang The Explorer Lasam Team ang unang nakapagdokumento at nakapunta sa kuweba. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng grupo sa LGU Lasam para pagandahin ang mga bagong tuklas na pook pasyalan. Ito na ang pang-anim na kuwebang natagpuan sa Sicalaw sa bayan ng Lasam. Ang Libsong Cave ay salitang Iloco na ang ibig sabihin sa salitang Ingles ay deep hole. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.